Isa pong mapagpala at magandang gabi sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa patuloy na ating manunubaybay dito po sa ating programa, Landas ng Buhay sa 101.3 Radyo natin Odjongan. Again po, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Muli tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon at ating pong pag-aralan yung mga bagay na dapat nating isagawa, dapat nating isapamuhay, dapat po nating matutunan, lalo tigit po sa salita ng Panginoon na walang sawang patuloy na nagpapaalala sa atin sa mga bagay na mas higit na bigyan po natin ng atensyon, mas higit na bigyan po natin ng pagpapahalaga. At yun po ay walang iba kundi salita ng ating Panginoon. So, ang ating po ngayong pag-uusapan ay patungkol po sa let's say the word weakness, no? Weaknesses. At kung paanong pumasok ang grasya or grace ng ating Panginoon, na kung saan din sa ating kahinaan ay patuloy na naihahayag, no, na itataas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. So ang ating pong book ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. And this is what the word says. In verse 9, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." In verse 10, "Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong." Blessed be the name of the Lord sa ating pong pagkarinig, no, or sa ating pong napakinggan mula sa salita ng ating Panginoon. So again, ang ating pong pag-uusapan ngayon is tatlong salita. Una, yung tinatawag natin na weakness. Pangalawa, yung grace. And of course, ang pangatlo, the power. No? Power. No? Power in the name of Jesus. So first is, nabanggit po sa ating binasa yung salitang weakness. No? Sabi doon, "For my strength is made perfect in weakness." Now, kung atin pong titingnan ang meaning ng weakness. Weakness, it is a quality or feature that prevents someone or something from being effective or useful. Or another meaning is something that you like so much that you are often unable to resist. So yun po ang weakness. Now, tingnan po natin yung saan ba ito nanggaling or nagmula. Itong kahinaan or itong mga sagabal ano, sa atin. Saan ba ito nagmula or yung origin, ano ba ang pinagmula nito? Kung atin pong pag-aralan muli, no, ang salita ng ating Panginoon, makikita po natin that the whole human race lives with the reality of imperfection. Everyone experiences less than ideal conditions. So we are all broken in some way. Pag sinabi nating weakness or handicap, it is a symptom of original sin when evil came into the world. So sin entered the world as a result of man's disobedience to God, and that sin brought with it sickness, imperfection, or weaknesses and disease, according in Romans chapter 5 verse 12. No, so the world was blemished. No, that such conditions are the natural result of mankind's rebellion against God. So kung ating titingnan, we live in a world of cause and effect. Bakit po natin nasabi ang cause and effect?
Kasi nga kanina, no, yung cause po doon is yung man's disobedience, dahil sa disobedience ng tao, ang naging effect po dito ay yung tinatawag na sickness or imperfection or weaknesses and also disease. So that was the effect doon sa cause, no, na ginawa ng tao. Now, we live in a world of cause and effect, and it is a fallen world. Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 16 verse 33, "In this world you will have trouble." So generally speaking, the existence of weakness or handicaps can be traced back to the existence of sin. So yun ang pinagmulan, no, ng weaknesses, ng handicaps na meron po tayo. That is why tayo napakahirap na again magdepende sa ating kakayahan, sa ating sarili or maging sa iba ding tao. It's because lahat tayo, no, all of us are subject in weakness. At kung pag-uusapan natin itong weakness, ito po ay dumarating anytime, no? Nagpapakita ito anytime, any place or anywhere, kahit saan man, no? Dumarating po ito. Hindi natin maiiwasan. And sometimes, or most of the time, because of that weakness, no, we are insulted. Dahil sa kahinaan na meron tayo, minsan nakakaranas tayo ng struggles, nakakaranas tayo ng hardship, nakakaranas tayo ng difficulties, no? Dahil marahil siguro, nagtatry kasi tayo eh. Usually, ang ginagawa natin, we are trying to be perfect, no? Para i-please ang ibang tao, i-please din ang ating sarili. Ay hindi po natin magawa yun, no? Dahil hindi nga tayo perfect, no? Minsan, kahit gustuin man natin o hindi, nakakagawa talaga tayo ng mga bagay na hindi maganda, no? Hindi mabuti. No? Yung weaknesses na tinatawag na yan ay minsan dumarating yan na hindi natin ine-expect or minsan di natin nakokontrol, no, ang ating sarili. Bukod pa sa sometimes naging victim tayo ng weaknesses na meron din tayo, minsan din po dahil sa ating kahinaan, nagagawa din natin yung ating mga karanasan, no? Yung kung ano yung ating nararanasan sa ibang tao, it's because of our weakness. Sometimes, yun din ang ginagawa natin. I mean, hindi lang tayo victim, kundi minsan nagiging attacker din tayo or killer din tayo sa ibang tao, no, dahil sa kanilang kahinaan. No, minsan pinapatay natin yung pangarap ng iba, yung paglago ng iba, no. Minsan hinahadlangan din natin yung kanilang tagumpay, yung plano nila. Sometimes ganun po ang naging sitwasyon natin. Kaya naway ang paalala din sa atin ng salita ng ating Panginoon, although we all have this kind of weakness, pero ang isa sa paanyaya sa atin na huwag nating gamitin ang kahinaan para lalo pa tayong manghina or hindi lamang ang ating sarili kundi pati ang iba, no? Kundi gamitin natin yung kahinaan na meron tayo to glorify our God, no? To glorify the name of the Lord. So makikita natin na kagaya ng ating binasa or supporting verse, no, dito sa 2 Corinthians, na lahat tayo ay merong tinatawag na weakness, at kahit ano pang gawin natin, hindi natin, we are not all perfect, no? Sometimes, kung marahil lang iba sa atin nakakaranas na minsan naiinis tayo sa sarili. Kasi may mga bagay din tayong nagagawa na hindi rin naman natin gusto pero nangyayari, no, yung mga bagay na yun. Or minsan dahil sa naranasan natin, it's because of our own weakness, hindi natin namamalayan ang ating sarili, ginagamit din natin yung ating kahinaan para panghinaan din yung iba, no, saktan din yung iba. So, all we need to do is maging aware din po tayo. Although, tanggap natin na meron tayong kahinaan lahat, bawat isa. Nakakagawa tayo ng mga bagay na masasabi natin hindi kaaya-aya or hindi maganda.
Pero ang kagandahan doon is tanggap natin at natututo tayo doon sa mga weaknesses na meron tayo. And of course, sabi nga dito sa salita ng ating Panginoon, even in our weakness, dapat ang naitataas pa rin ang Panginoon. Mamaya po atin yang mapag-uusapan. So that is weakness. Pangalawang word na atin pong pag-aaralan is yung word na grace, no? Na banggit din dito na ang sabi na salita ng Panginoon, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Now, pag sinabi po nating grace, makikita natin dito that the sufficiency, no, of God's grace in verse 9a. So pag sinabi po nating grace, it is something we receive which we do not deserve. So yun po ang ibig sabihin ng grasya, no? Ito yung bagay na kung saan natanggap natin kahit alam nating hindi tayo deserve, no, na makatanggap ng bagay na yun. So kung ating titingnan from the very beginning, simula na nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, masasabi po natin na wala tayong mayroon na maipagmamalaki, no? Kundi ang Panginoong Diyos lamang sa buhay natin. Dahil nga lagi natin napapakinggan, dahil sa biyaya, dahil sa habag ng Panginoon, nagkaroon po tayo ng lahat ng bagay na meron tayo ngayon. So masasabi talaga nating without God, wala rin tayo. No? Wala tayong maipagmamalaki sa ating sarili. No, bukod sa imperfect tayo, wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Kung mayroon man tayong ipagmamalaki, yun ang ating Panginoon. Dahil sa Kanya, no, nagkaroon tayo ng mga bagay na kung ano meron tayo ngayon. Kaya nga masasabi nating we are so blessed dahil kahit may kahinaan tayo, God show and gave His grace para sa atin. Pinakita pa rin ng Panginoon yung Kanyang habag, yung Kanyang care, yung Kanyang love para sa atin. And of course, we are very happy, no, and thankful when we receive grace. And if others receive also this kind of grace, we should be happy for them also. No? Maging masaya din tayo sa Kanya. Ngunit kadalasan kasi, yung nagiging reaction natin kapag ang tao naman po ay nabiyayaan, no, or kinahabagan ng ating Panginoon is yung reaction natin is opposite, no? Instead na magpasalamat tayo para sa kanila dahil sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay, sa ibang tao, no, hindi tayo masaya. Minsan nagsiselos tayo sa mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos sa kanila, no? Dahil minsan iniisip natin, minsan bukang bibig natin kapag ang ibang tao ay pinagpapala ng Diyos. Minsan ang ating pong kaisipan ay, bakit kaya pinagpapala ang taong yan? Di naman niya deserve yung blessing ng Lord, no? Dahil sa nakikita nga natin din na let's say yung weakness, no? Nakikita natin yung kanilang mga ginagawa. And so nag-end up tayo doon sa mga salitang nagsasabing, bakit biniyayaan or bakit pinagpapala ang taong yan kahit hindi naman siya deserve doon sa blessing na yun. Pero again, kung titingnan po natin yung meaning ng grace, no? Yung ganung kataga na ating binabanggit sa ibang tao, that is precisely the meaning of grace, no? Bagamat hindi natin deserve ang biyaya ng Panginoon, ay talagang ipinagkaloob yun sa atin ng Panginoon. Bilang isang patunay na talagang pinagkaloob ito ng Lord sa atin, no, kahit alam ng Lord na wala tayong kakayahan para ibalik ito sa Kanya. Wala ding dahilan para bigyan tayo ng ganito, pero pinagkalooban tayo ng Panginoon ng Kanyang habag, ng Kanyang biyaya. So, I think wala na tayong dahilan pa para hindi natin pasalamatan ang ating Panginoon. No? Ganon kabuti ang ating Lord. So, all that we receive is pure grace from God's generosity. Dahil yun sa kabutihan, no, sa kagandahang loob ng ating Panginoon. And God does not owe us anything, no? Kung ating maintindihan itong meaning ng grace,
no? Kung maunawaan po natin kung ano ang ibig sabihin nito, talagang mauunawaan natin, marirealize natin, at masasabi nating mas madali para sa atin na maging kontento sa lahat ng bagay na meron tayo. Alam niyo po, kung mauunawaan lang natin itong grace and mercy ng ating Panginoon, kagaya nga ng nabanggit ko kanina ng meaning ng grace, it is something we receive which we do not deserve. Talagang tayo mismo, we fully realize na at matuto tayo na kung anumang meron tayo ngayon ay makontento po tayo, or matuto tayong makontento sa lahat ng bagay na meron tayo. Kasi kung wala naman ang kabutihan ng Panginoon, again, wala naman tayo ng mga bagay na pinanghahawakan natin ngayon, na ipinagyayabang or pinagtatanggol natin ngayon, no? Na hawak natin. Wala tayo ng mga bagay na yan kung hindi po dahil sa grasya or biyaya ng ating Panginoon. So kung maunawaan lang natin, no, yung kabutihan ng Panginoon, yung mga pinagkakaloob ng Panginoon sa atin, no, wala na po tayong dahilan pa para magselo sa ibang tao, sa mga nakamtan nila, sa mga na-achieve nila, sa mga na-receive nilang blessing sa ating Panginoon. Matuto tayong magpasalamat at makontento kasi bawat isa sa atin ay talaga namang hindi deserve, no? Hindi deserve sa mga blessing na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pero dahil sa ganun na lang ang grasya, ganun na lang ang habag, ganun na lang po ang pag-ibig ng Lord sa atin. So lahat tayo po ay napagkalooban, napagkalooban, no, ng mga biyayang hindi karapat-dapat, no, para sa atin. Pero salamat sa ating Panginoon dahil napakabuti niya. Bagamat may mga kahinaan tayo, doon po nga pasok ang grasya, ang biyaya ng ating Panginoon. Kasi, of course, kung wala tayong weakness, no, baka kung anong kayabangan meron tayo ngayon ay masigit pa. Ano, kung we are all perfect. No? Pero si Lord ang nakakaalam ng lahat. Napakaganda ang ginagawa ng Lord sa bawat buhay natin. At napakaganda ang mga kaparaanan ng Panginoon para lang ipakita sa atin kung sino siya, no? At kung sino din tayo, at kung bakit kailangan natin ang Lord, bakit lagi nating i-appreciate ang Panginoon, bakit lagi nating dapat i-acknowledge ang pangalan ng Panginoon. Kasi nga, sa simula pa lang, no, masasabi nating sino tayo? Wala tayo. Kulang tayo. Bulang tayo pag wala ang Panginoon. Di sapat yung meron tayo para ipagmalaki natin. Kundi kung meron man tayong ipagmalaki, yun ay ang kagandahang loob ng ating Lord na walang sawang ipinapadama at pinapakita niya para sa atin. So that is the grace. Now, ang pangatlo po is power. No? Ang sabi sa salita again ng Panginoon, and because the grace of God is sufficient, no, and His power is made perfect in weakness. So, His power is made perfect in weakness. Pag sinabi kasi nating power, it is beyond natural. Ano? So, through our weakness, God will be glorified. Sa kahinaan na meron tayo, walang ibang naitataas, walang ibang napaparangalan, kundi ang ating Panginoon. Ang kalakasan, ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating kahinaan ang siyang nagniningning. Kaya nga mismo ang salita ng Panginoon nagsasabi na sa anumang karanasan na meron tayo, no? Ang sabi doon, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. Dahil ang sabi doon, for when I am weak, then am I strong. Dahil sa lakas na meron tayo galing sa ating Panginoon, no, na napapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay. So, ganoon na lang, kaya may naririnig po tayo na sa kabila ng mga kahinaan na meron tayo, sa kabila ng mga kalungkutan, sa kabila ng mga kahirapan ay magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon at magpuri pa rin tayo sa Panginoon, no? Minsan nag-iisip tayo, bakit? Meron pa bang taong magawang magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa kabila ng kabigatan, sa kabila ng problema, sa kabila ng kanyang mga nararanasang sobrang hirap? Meron pa bang ganon? Muling balikan natin ang salita ng Panginoon, yes.
Hindi dapat, no? Dapat sa anumang sitwasyon ng buhay na meron tayo, pasalamatan natin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat kung wala yung mga nararanasan natin sa buhay, again, hindi natin makikita ang kabutihan, ang katapatan, ang kaninningan ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung hindi tayo makakaranas ng kahirapan, ay hindi natin masasabing, thank you Lord dahil nakita ko ang iyong pag-ibig na hindi ka nang iiwan sa akin. It's because sa karanasan natin. Lagi nga nating nasasabi na kung hindi natin naranasan ang kawalan, ay hindi natin masasabi that our God is really our great provider. Siya ang nagpupuno ng mga kakulangan na meron tayo, mga pangangailangan natin, siya ang nagpo-provide. Hindi natin masasabi yung kung hindi natin naranasan. Kung hindi natin naranasan magkasakit, magkaroon ng grabing karamdaman, and then nakita natin na gumaling tayo, ay hindi na natin masasabi na ang Lord natin ay tagapagpagaling. Kung wala yung mga karanasan na yun. So, lahat ng mga nararanasan natin, mapapurihan natin ang Panginoon dahil sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga matitinding karanasan natin, na itataas, nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Being imperfect, we need to trust the perfect one rather than ourselves. Yun ang kagandahan. Isa din sa makikita natin na dahilan kung bakit kulang tayo, mahina tayo, imperfect tayo, upang kailanganin natin ang Panginoon. Kailanganin natin yung perfect. Perfect. And that is no other than God. Para pag tayo ay mahina, tawag tayo sa Panginoon para palakasin tayo. Pag tayo ay nagkulang, lapit tayo sa Panginoon para tulungan tayo. Pag tayo nangangailangan, lapit tayo sa Panginoon para masuplayan tayo. Yun ang kagandahan. But of course, hindi lamang tayo lumapit sa Panginoon because of our needs. Kundi lalapit tayo sa Panginoon kasi nagtitiwala tayo na kung wala siya, kulang tayo. Wala tayong magagawa. Lahat tayo kailangan natin ng Panginoon. When the Lord, tingnan natin sa buhay ni Moses. When the Lord God called Moses in the wilderness, Moses was reluctant at first to heed the call. Sabi nga niya doon, nung tinawag siya ng ating Panginoon, makikita natin, he tried, si Moses, he tried to use his disability or weaknesses to excuse himself from service. Sabi ni Moses sa ating Panginoon, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent. I am slow of speech and tongue." In Exodus chapter 4 verse 10. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, "But God knew all about Moses' problem, and the Lord said to him, Who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sights or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak and will teach you what to say." Matatagpuan po natin yan sa Exodus chapter 4 verses 11 to 12. So tingnan po natin, kahit si Moses, nagdadahilan. Minsan may mga bagay kasi na, ayaw ko kasi mahina ako, ayaw ko, hindi ko kaya, ganito, ganyan. Lalo tigit pag sa service or patungkol sa ating Panginoon, ang dami tayong alibay and sometimes ginagamit natin ang kahinaan natin. Hindi ko alam yan, hindi ko kaya yan. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon na siya ang may alam ng lahat ng bagay at wala pong mahirap sa kanya sapagkat siya ang makapangyarihang Diyos. Kaya mapapansin natin in this amazing passage, we see that all human ability and disability is part of God's plan and that God will help His obedient servants. As long as tayo ay nagdi-desire para maitaas ang ating Panginoon, mapasalamatan ng ating Panginoon sa kaparaanan na alam natin, na mabuti, sa harapan ng ating Panginoon, bagamat tayo ay mayroong kahinaan, walang mahirap sa Lord, walang imposible sa Panginoon. Kayang gamitin ng Lord ang sinuman sa atin. Kahit yung mahina, tinataas ng Panginoon.
Kahit yung minsan nga naisip natin na parang na-amaze tayo kapag may kapwa tayong nakikita na sa tingin natin parang imposible namang makaahon ito. Parang imposible namang marating niya yung sitwasyon na meron siya ngayon. Pero napapatunayan natin na walang imposible. As long as gumagawa tayo na merong pagpaparangal sa ating Panginoon, ginagawa natin ang mga mabuting bagay, no, kahit masabi pa natin doon tayo sa mga imposibleng sitwasyon or marami tayong kahinaan na parang hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay, pero magagawa po natin yun. Hindi dahil sa lakas na meron tayo, kundi dahil sa lakas or sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya tayo, huwag po nating pahirapan ang ating sarili o pilitin para maging katulad ng iba. Tandaan po natin, alam ng Diyos ang kaya mong gawin at hindi kayang gawin. That is why His power is made perfect in our weakness. So, wag po nating maliitin ang ating mga sarili, but instead, love yourself. Kung sino ka, kung ano po ang kaya mong gawin, be proud. No, be proud of it. Alam ng Lord yung magagawa mo. Tutulungan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating pangarap, desire sa buhay. Lalo tigit, basta't wag lang po nating kalilimutan ng Lord. Dahil siya po ang nakakaalam ng lahat. Siya po ang naging dahilan ng lahat ng bagay. Kung bakit nananatili tayong strong ngayon, it is not because of our ability or dahil kaya natin, dahil sa lakas na meron tayo. Actually, may mga iba pong nagsasabing, wala na, di ko na kaya. Pero still strong, no? Lumalaban. And that is because of the power of God. That is because of the strength na nagmumula sa ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan ang dapat mag-glorify sa buhay natin, sa mga kahinaan na meron tayo or sa mga nararanasan natin, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapat na bigyan ng parangal ang ating Panginoon dahil kung wala ang Diyos, wala naman po talaga tayong ipagmamalaki. So wag po nating ihambing ang ating sarili sa iba. Kung ano yung kaya nilang gawin o kung hindi nila kayang gawin. No, kasi pareho lang po tayo. May kanya-kanya po tayong purpose. Ang buhay natin may kanya-kanyang purpose. No? At higit na nakakaalam ang Lord. Wag nating ikumpara ang ating sarili sa iba sapagkat meron tayong kayang gawin na hindi rin kayang gawin ng iba. Meron din kayang gawin ng iba na hindi natin kayang gawin. No? Kanya-kanya, hindi perfect ang bawat isa sa atin. So don't compare yourself sa iba kasi hindi sila perfect. No? They are the same sa atin na may kahinaan din, may kakulangan din, may problema din. So ang higit na bigyan natin ng pansin ay kung paano maitaas at mapasalamatan ang ating Panginoon sapagkat lahat ng meron tayo, no, ay galing sa ating Panginoon. So naway sa salita ng Panginoon na ating napagbulay-bulayan ngayong gabi, mapaalalahanan tayo na wag lang nating i-recognize or i-acknowledge ang ating Panginoon kapag sobrang sagana tayo or blessed tayo. Even sa ating kahinaan, even sa ating kahirapan, even sa ating kalungkutan, itaas pa rin natin ang ating Panginoon. Dahil doon sa sitwasyong yun, no, kumikilos ang Lord. Pinapakita ng Panginoon kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin para sa bawat isa sa atin. That's why kahit po kay Paul ay nagsasabi na sa anuman na karanasan niya sa buhay ay patuloy pa rin niyang itinataas, no, ang ating Panginoon. Sa ikakarangal or sa itataas ng pangalan ng Panginoon ay nagpapasalamat siya sa lahat ng kanyang mga nararanasan. As long as sa kahirapan, as long as sa mga nararanasan nating pagsubok sa buhay, no, kalungkutan, at na itataas ang pangalan ng Panginoon. And so, karangalan para sa atin. Karangalan para sa atin na makita ang Panginoon, ang power ng Lord sa kahinaan na meron tayo sa mga nararanasan natin. Kasi sobrang mabuti, sobrang mapagmahal ang ating Diyos. Lagi nating tatandaan, kung sino ka ngayon, kung ano ang nagagawa mo ngayon, kung anong pinanghahawakan mo ngayon, kung ano man ang meron ka ngayon, lahat po yan ay galing sa ating Panginoon. No? Without God, we are nothing, we have nothing.
But because of Jesus Christ, we have that everything. Kahit nga yung mga imposibleng bagay, nagiging posible. Hindi yun dahil sa atin, no? It is because of the power of God. Hindi na yun sakop ng kakayahan na meron tayo, kundi yun na po ay ang kakayahan or kapangyarihan ng ating Panginoon. So, yun lamang po ang salita ng Panginoon na atin pong papakinggan ngayong gabi. So, salamat po muli sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating programa. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi muli.